Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpid gulat na pagbatikos sa mga tuwali at abusadong nanunungkulang sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Julan Suarez sa kanyang programa Batikos, Gulpid, Gulat. Okay, isang magandang hapon Pilipinas at mainit na hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man dako tayo ng mundo, lahat tayo nakakaramdam na matinding init. Sus ni Mariones, no? Sa ating mga kababayan, sa iba't ibang panig ng mundo, isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, at sana nasa maayos at maganda kayong kalusugan, no? Bayan, sa sobrang init ngayon, bayan ko, nako, sasabayan pa ng init ng ulo. Ay, nako, wala na tayong pupuntahan. Napaka-init. O ngayon lamang po, nakatanggap tayo ng balita, mayroon na naman pong sunog. O, diyan po sa parteng Baseco, kung di ako nagkakamali, meron na namang sunog. No? Nag-ingat mga kababayan. Kasi walang pinipili sa panahon ngayon, no? Walang pinipiling oras, umaga, hapon, at gabi. Susme, talaga pong sobrang init. Pati ang mga hayop natin, stress na rin. Yung mga aso, pusa, ay nako. Lalo na ngayon, dyan sa parteng Manila Zoo. Nagpaplano yung aking mga kabats, no? Mga kasama, mga kaklase, mga dating kaklase. Ang alumni batch 76, ang Lacandula High School. Nagpaplano. Kami mga opisyalis daw. Pumunta ng Manila Zoo. Hindi ko lang masabi. Sa sobrang init, wala yata kami sisilungan doon sa Manila Zoo. Sa pulmo ang init doon. No? Sabi nga, umaga pa lang, tagaktak na ang pawis mo, nararamdaman mo na yung pawis sa katawan mo. Tsaka uso ang bungang araw, mga kababayan. No? Ito na yata yung bungang hindi nakakain. Yung bungang araw, yung mga bungang araw na hindi kasama sa, ano ba tawag dito? Sa sustansya sa katawan. Ang mararamdaman natin dito, mga kababayan, yung pong yung kati ng katawan. No. Kaya mga kababayan, inom tayo ng maraming tubig. Importante yan, umiinom tayo ng maraming tubig. Kumakain tayo ng maraming prutas, yung pong yung sagana po sa mineral. Ayan, para medyo mipanlaban yung ating katawan sa sa init ng panahon. Kasi alam niyo mga kababayan, sabi ko paulit-ulit, 70% ng ating katawan ay tubig. Kaya kapag nabawasan, no, masyado tayong natusta sa init at yung ating katawan naubusan ng tubig, ayun, sigurado magkukulaps tayo. Kaya para maiwasan yan pong ating mga init nararamdaman sa ating katawan, ayan, magano tayo? Inom tayo ng tubig. Okay, sige bayan, mamaya na natin i-share, no? Pag-usapan natin mga napapanahong issue, no? Ang napapanahong issue ngayon, mga kababayan, itong sana sa sobrang init
Huwag magloko-lokohan ng Meralco, no? Yung mawalan ka pa ng kuryente, no? Yung supply ng kuryente, mag-brownout pa. Nako, bayan ko. Wala kang electric fan, wala kang aircon, tapos ganito katindi. Ang init, no? Tapos, tubig. Yung may nilad. Diyos me. Sabi nga, sa sobrang init ng panahon ngayon, marami tayo mga lugar, mga dam, no? Baka bumaba yung bumaba yung level ng tubig. Diyan, pagmumulan po ng yan, ng brownout at yung pong putol-putol na supply ng tubig. Mga kababayan, kasabihan, hindi ba? Mawalan ka na ng kuryente, huwag ka lang mawawalan ng tubig. No? Kasi kapag, halimbawa, wala kang kuryente, maligo ka lang. Kahit pa paano, maiibsan na yung init ng katawan mo, no? Mababasa, mapipreskuhan. Ngayon, dalawa ba yan? Dapat, nandiyan si kuryente, nandiyan din si tubig. May tubig ka nga, wala ka namang kuryente. Kung di motor yung tubig mo, wala ka pa rin tubig. Kaya yan po sabay. Kaya sabi natin, sana wag magloko-lokohan ang Maynilad, ang Meralco, no? Yung mawawalan ka ng tubig at kuryente, supply ng kuryente sa init ng panahon. Nako, bayan. Para ko nang nakikinikinita. Mga sigurado maraming mag-aamok. Maguhuramantadong mga Pilipino kapag nawalan pa ng kuryente at tubig sa sobrang init. Happy watching kay Sir Ricardo Ribanyo na nanonood sa atin. Si Ricardo Ribanyo kaya hindi naiinitan. And ito ba yan? Napapag-usapan lamang. No? Lalo ngayon po, kabi-kabilaan na sunog. Kailangan ang mga fire truck natin, kompleto sa tubig yan. Kapag halimbawa po, walang supply ng tubig o walang pagkukunan ng tubig ang ating mga fire truck, baka lumaki po yung sunog. No? Yan po. Sana magtipid-tipid tayo. No? Tipid-tipid sa tubig, tipid-tipid na rin sa kuryente. Ay, bayan kong Pilipinas. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? No? Ay, sige bayan ko, pag-usapan natin. Anyari nga pala, dahil sa sobrang init, ang tao nang manghuhula ngayon. Ang dami ngayong Nostradamus. Marami ngayong Rene Mariano. Marami na ngayong Madam Auring. Kapag may sunog, laging sinasabi, Pustan, ang dahilan niyan kaya may nagkasunog dahil sa init. Dahil sa init daw po. Dahil sa sobrang init ng panahon, ang sunog, ayun, ang pinagmulan, init ng panahon. Yun, no? Sige, ano nga ba nangyari kahapon? Kahapon, kwentuhan muna tayo bago tayo pumunta sa topic, sa mga isyong pag-uusapan natin. Kahapon, kasagsagan ng forum ng Manila City Hall Reporters Association sa pag-imbita namin sa bagong NCRPO chief, no, Jose Melencio Nartates Jr., no? Marami po napag-usapan dun tungkol sa programa, mga ginagawa ng ating kapulisan sa Metro Manila. Marami naging topic dun. No? Manay, kukwento ko po sa inyo at ibabalita. At makibahagi po kayo sa ating pag-uusapan ngayon. No? Pag-usapan po muna natin, mga kababayan, shout out kay Nes Meneses na nanonood sa atin. No? Shout out maging sa kanyang pamilya. Ngayon, anyari na ba kahapon? Alam niyo po yung mga sunog, no? Hindi na tayo nagtataka diyan. Yung mga nangyayari po sa ibang bansa, yung sunog, yung mga matinding sunog sa kanilang mga kabundukan,
wala na tayong ano riyan, hindi na tayo nagtataka. Huh, di ba? Dahil madalas pong magkasunog talaga sa ganyan, yung mga kagubatan sa ibang bansa, no? Parte ano na lang sa kanila yan, parang palasak na po sa kanila yung mga ganyan sunog. Pero dito sa Pilipinas, mga kababayan, yung masunog ang isang bagay o isang lugar nang hindi mo inaasahan, magtataka ka. Ha? Magtataka ka. Nung kasing malilit kami, mga kababayan, meron kami dyan sa may lugar ng parang tondo to hindi parang hindi to yung parang sa San Juan yata ito, no? Dito sa tondo parang Waluna. Meron po mga lumber dati rito. Yung mga nagkakayas ng kahoy, yung mga lumber. Diyan mga kababayan, nagkakaroon ng maraming kusot. May mga kusot po diyan mga kababayan. And then, yung kusot na yun kapag sobrang init, tapos may nagtapon ng upos ng sigarilyo, kumakalat yung sunog, nasusunog yung mga kusot. Alam niyo yung kusot, yung pinagkayasan ng kahoy. Yan po yun eh. No? Yan po yun. And then mga kababayan, hindi natin alam na mangyayari pala ito sa totoong buhay. At ngayon ko lang nalaman na mayroon palang ganung mga pangyayari. Gaya nga po yung nangyari po dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Yung parking space nila para sa mga sasakyan na nagpupunta ng airport, bayan, nagliham. 19 po yung mga sasakyan na nasunog eh. No? At marami nagtatanong, anong dahilan? Ano ang dahilan? Yan ba'y sabotahe? Yan ba'y sinalbahe? Hindi, no? Wala pong ganong investigasyon. Ang sinasabi po na pinagmulan ng nasabing sunog, yung mga sasakyan na nasunog, itungkol puro sa grass fire. Di ba sa ibang bansa, ang nasusunog, gubat. Dito, damo. Damong natuyo raw po yun. Hindi natin alam no, kung paano nasunog no? Sa pamamagitan ng damong natuyo, yun tapunan ng upos ng sigarilyo. Wala pa silang sinasabi ng tunay na investigasyon eh. Sa kanilang pag-iimbestiga, basta sinasabi nila, grass fire. Nasunog na damo o dayami. Ayun ba, basta masusunog? Gaya nga pa na sinasabi ko kanina mga kababayan, nung kami maliliit, yung kusot, sa sobrang init, nag-ano po yan, nagtitis-tis, nasusunog, lalo na kung meron pong yung basag na bote. Di ba parang yung magnifying glass, pag tinapat mo yung sa init ng araw, yung magnifying glass mo, tinapat mo dun sa sa kusot, papel, nagliliyab. Yun, pwede pong conclusion yun, di ba mga kababayan? Pwede mong isipin na yung sunog na yan, nagre-reflect yung sikat ng araw, tumatama dun sa kusot, o sa damo na tuyo, pwede pong pagmulan ng sunog, di ba? Subukan niyo po yun. Meron kayong magnifying glass, itapat niyo sa palito ng pospro, o itapat niyo po sa papel, sa dyaryo, magliliyab. Di ba? Sigurado magliliyab eh. Dahil sa sobrang tindi ng init. Hindi kaya yan po ang dahilan? Meron naman, pinakita rin sa Facebook, yung pong mga lighter. Tapos yung mga, di ba sumasabog po yung sasakyan? Pag tinamaan sila nung sikat ng araw, sabi ko nga lighter, o yung po mga madadaling masunog, pabango. Isa po yan sa nagiging dahilan ng nasabing sunog. Basahin muna natin itong mga naka-shoutout sa atin. Ayan, naka-shoutout si Punong Barangay Joel Gungo sa ating programa. Ngayon mga kababayan, ito yung pinag-uusapan pa naman natin yung nangyayaring sunog.
O kayo ba makapagbibigay po ng komento? Nakakapagbigay ba kayo ng impormasyon na nang dahil po sa tindi ng init, pwede pong magkasunog? Lalo na yung light materials, katulad po yung mga fire hazard ng mga bahay na dekahoy na madali pong masunog. Hindi ba? Ayun po no? Siguro dapat nag-ingat-ingat tayo. Ito nga po, kahit nasa loob ka ng bahay, talaga naman papawisan ng kasingit-singitan mo. Mas maganda po yun, mag-ingat tayo. No? 19 na sasakyan, sana wag na mapangalawahan. Dito pa lang, magkaroon na kagad tayo ng isang pag-aaral, isang na hindi pwedeng gawin, di ba? Halimbawa, meron tayong mga siit-siit na mga dyan sa sulok-sulok ng inyong bahay, barangay, na madali pong masunog, alisin na po natin yun, yung mga nakasaksak na mga kung ano-ano po sa inyong bahay, na pwede pong pagmula ng sunog. Yun po, maganda po sa nag-iingat. Ayan, nanonood po sa atin, ang masipag na po ng barangay na 117, ayan, si Chairman Joel Gungun. Palagay ko, always ready yan. No? Mga fire extinguisher. Sa mga barangay, dapat meron po kayo niyan. At dapat po, alam pong gamitin ng inyong mga residente. Turuan niyo po ang inyong mga residente. Kung halimbawa, wag naman sana magkaroon po na hindi inaasahang sunog. Alam nila kung paano gagamitin yung fire extinguisher na yan. Hindi naka-display lang sa inyong mga barangay. Tapos, bawat sulok po ng barangay, yung kanto-kanto. No? Dati, pag halimbawa pong pag-ulan, yan po mga drum ng tubig, tinatanggal yan, baka raw pamahayan ng lamok. Ngayon, importante mga kababayan, bawat kanto ng inyong barangay, meron po kayong drum. Siguro project ito ng barangay, no? Meron kayong drum na puno ng tubig. Kung sakali, wag naman sana mangyari, magkaroon po ng sunog, meron pong pagkukunan ng tubig. No, ito po yung unang sultade. May sunog, meron na kagad po kayong drum ng tubig doon sa kanto. Ayun, pwede nyo na gamitin yun. Di ba? Fire extinguisher. Tapos kalembang. Alam niyo po yung kalembang? Yung halimbawa po kapag may sunog, emergency, kakalampagin nyo lamang yan. Kung sakaling gabi, madaling araw, nabibigyan nyo ng impormasyon. Ang yung mga nasasakupan, ang yung mga residente, na mayroong emergency nangyayari. No? Kalembang na yan. Magigising, ano na po, magiging aware na yung mga kabarangay nyo. May sunog, kumakalembang yung natin. Barangay natin, ayan. Shout out kay Don Pacundo. Ayan. Ano yan, si Carolan. Ota. Ngayon mga babayan, ito yung, ito lang po yung mga pangunahing na dapat gawin. Sabi ko nga dyan, sa 117, wala tayong masasabi dyan. Handa yan pagdating ng anumang kalamidad na dumating sa kanila. Masipag yung barangay Sana lahat ng barangay, no? Katulad nitong si Chairman Gungun. Handa tayo sa lahat ng mga nangyayari. Sabi ko nga, ano nga pala nangyari dyan sa sa 19 na sasakyan na nasunog? Sagot ba na insurance yan? No? Papalitan ba nila yung kotse? Pagagawa ba nila? Paano kung total wreck na yan? Papalitan yan. Balita natin, inarkila lang yung yung space na yun para ba gawing parking space. Pagkakitaan, meron daw palang plano dyan, gagawin pong building din, no? Pero hanggat di po ginawa munang parking space. Paano kaya yun, no? Insurance? Sino kaya magbabayad doon? Katakot-takot na investigasyon yan, no? Katakot-takot. Sana po, ma-resolvehan yan. Ayan, no? Basahin ko muna po ito tungkol sa Bangayan. Bangayan.
No, ito si Ma'am Lisa Araneta, itong First Lady ng ating bansang Pilipinas na asawa po ni Pangulong Bongbong Marcos, ayun, nanggagalaite. No, siyempre po bayan kahit sino naman pong asawa, kahit na sabi mong galit ka dyan sa asawa mo, walang magtatanggol dyan kundi yung asawa di ba? Katulad na lamang po ito, ibang kaso to. Pag sinabi mong Pangulong Bongbong Marcos, ang kinakatawanan niyan, bansang Pilipinas. No? Siya yung leader. Siya yung Pangulo. Siya yung sandigan ng bansang Pilipinas. Ang Pangulo. Yan po si Pangulong Bongbong Marcos. No? Ngayon ko lang narinig at napanood na nagsalita itong si Ma'am Lisa Araneta. No? Lumabas yung galit niya Yung matagal na kinikimkim na galit ni Ma'am Lisa Araneta dito kay BP Inday Sara. Alam niyo mga kababayan, lumabas yung kanyang yung matagal niyang kinikimkim sa kanyang kalooban. Ito nga naman kanyang asawa, si Bongbong, lahat ginagawa para raw po sa kapakanan ng bansang Pilipinas. No? Lahat ginagawa yung makakabuti sa bansa. Pagkatapos, yung kanyang Vice President na tinuturing na best friend na si Inday Sara Duterte, abay nandoon po sa rally ng tatay niya. Sa rally ng mga laban sa esposo ni Lisa Araneta na si Pangulong Bongbong Marcos. Nandoon habang inaalipusta ng tatay ni Duterte, ni Inday Sara, na si Digong Duterte, dating Pangulo ng Bansa, pag-aalipusta ng kapatid niyang si Pulong Duterte, pag-aalipusta ng mga alagad ni Duterte doon sa pagpupulong. No? Andun daw po si Inday Sara, naturingang Vice President, no, na magtatanggol sa presidente kasi wala naman silang away. Walang away itong si BP Sara at si Bongbong. Wala. No, katunayan nga kung mag-anuhan to kung magbatian, kung nagkikita talagang pagseselosan nitong si Lisa Araneta. Ganon sila kadikit. Ganon sila kapalagayang loob. Siyempre best friend di ba? Kaya ang turingan nitong dalawa, o turing ni BBM kay Sara, talagang tunay na kaibigan. At tunay na kanyang vice presidente. Yung nga po mga kababayan, habang ito raw pong si Pangulong Bongbong Marcos, nasa abroad, nasa Amerika, at nakikipagpulong sa mga matataas na opisyal ng iba't ibang bansa, ito naman daw po si Digong, na tatay ni BP Sara, at itong si Pulong, at ibang mga alipores ni Duterte, nandun sa Loton, inaalipusta, minumura, sinasabihan ng adik. Yung kanyang sinasabihan ng adik, nandun po sa nasa ibang bansa, habang naghahanap ng mga investor para sa Pilipinas. Mamumuhunan baga. Habang nandun nakikipagtalakayan at nakikipagpulong, ito naman si Pulong, si Digong, at itong si Panelo, at kung sino-sino pa, sinisiraan, sinasabihan na adik, sinasabihan na mahina, sinasabihan ng kung ano-ano. No? Okay lang daw Tanggap daw po ni Lisa Araneta yun No, bilang oposisyon baga, o galit sa kanyang asawa, tanggap niya na yun.
Pero hindi niya matanggap yung makita niya, yung vice president ng kanyang asawa, nandoon sa nasabing rally, sa nasabing protesta, nakikipalakpak at nakikitawa. Kung nga naman, ano ba yan? Wala ko, nakikipalakpak ko. Sabi, tumatawa eh. No? Imbis daw sabihan ang kanyang tatay, mga kapatid, mga alipores ng Duterte groups, hindi raw po nakabungis-ngis pa raw itong si Sara Duterte. Kaya natural, mga kababayan, kahit sinong asawa, kahit nagkakagalit yan, ipagtatanggol at ipagtatanggol ang kanyang asawa. Ganyan po yung sentimiento ni Ma'am Lisa Araneta. Lumabas yung kanyang sentimiento di asukal. Naturingan kang itinuturing ng aking asawa na tunay na kaibigan, abay nandun ka sa pagpupulong ng tatay mo't mga kapatid, habang inaalipusta ng tatay mo't mga kapatid, ang aking asawang si Pangulong Bongbong Marcos, nandun ka sa halip na pigilin mo, awatin mo, ayun, nagtatawa ka pa. O yun po yun. Yun yung sentimiento di asukal ni Ma'am Lisa Araneta. Ayan, shout out sa aking kumpadre, sa aking idol na broadcaster ng DWAD. Ayan, si paring Jun Cabanyog na nanonood sa atin. No? Siyempre, binabati ko rin ang kanyang esposa, si Ma'am Lisa Cabanyog. Ayan. Ayan, good luck sa business ni paring Jun. Malakas. Malakas yung kanyang J&J Motorcycle Parts. Balik tayo ito sa mga isyong nangyayari. No? Mukhang foul nga naman itong ginagawa ni Sara Duterte. Pangit. No? Hindi maganda. Natural, sabi ko nga, asawa yun eh. Ngayon ba yan? Natawa ako ngayon. No? Natawa ako. Ang kinatatawa ko, ang kinangingiti ko, mga kaibigan, mga kababayan, hindi sumagot. Hindi sumagot si Inday Sara, si BP Sara. Dahil ang kanya sinasabi, hindi naman daw niya mandato. No? Hindi raw mandato na kanyang tanggapan. Nasagutin pa yung yung issue ibinabato ng asawa ng Pangulo laban sa kanya. No? Mas nakapokus daw itong si Sara Duterte doon sa mga presyo ng bilihin na nagtataasan. Doon daw siya nakatutok. No? Layo, di ba? Kasi po malayo po yung kanyang pag sinabi mong nakatutok ka doon sa taas ng bilihin, tapos yung mga insurgency, terorista, di ba? Yun sinasabi niya eh. Parang hindi po trabaho ni Pangulo, ni Sara Duterte yun. Kasi sabi niya eh, ang focus niya, sa patuloy niya to si Lisa Araneta, focus niya yung mga nagtataasang bilihin, bayarin, tapos yung peace and order, lalo ngayon daw po, yung mga terorista, komunista, doon daw siya nakapokus. Pero ba't tayo kung isipin, trabaho ba ng BP ng Pilipinas yun? Yung insurgency, yung terrorist, magtaas ng bilihin, parang hindi yun, hindi ba? Kasi ang kanyang committee, mga kababayan, hindi po para doon sa kasi kapag sinabi mong focus siya doon sa terrorist activities o peace and order, trabaho po yun ng sundalo ng national security ng ating bansa. No? Trabaho po yun. Dating trabaho po ni yung Secretary Norberto Gonzales. Binabati ko muna yung aming comrade sa Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas. No? Si comrade, dating secretary at naging defense minister ng ating bansa, si Secretary Norberto Gonzales. Trabaho po yun ng mga defense, gaya na Gibo Teodoro. Trabaho niya yung mga teroristang yan, mga komunistang yan.
Trabaho ng sundalo yan. Trabaho ng pulis yung peace and order na yan. Hindi trabaho po ng BP dahil ang kanyang committee, DepEd Secretary. No? Medyo lagpas, hindi ba? Lagpas doon sa sinabi niya. Pagdating naman po sa sa pagtaas ng bilihin, ayan, no? Hindi niya rin trabaho yun, hindi lang Vice President. Dahil siya ay DepEd Secretary. Hindi nga siya makakapag-komento ron. Mag-komento man siya pero hearsay, no? Baliwala. Dahil hindi mo trabaho yan, bahala dyan yung sa mga economic advisor niya, ni Pangulong Bongbong ang Marcos. Kung nagtataasan man ang bilihin, bahala sila ron. Yun ang trabaho nila. No? Ang trabaho mo, bilang DepEd Secretary, yung mga kabataan natin, mga nag-aaral, yun ang dapat doon ka-focus. No? Kaya ko lang nasabi to, bayan, ang sinasabi po ni VP Sara, mas nakatuon siya ng pansin sa patuloy na pagtaas ng bilihin, peace and order, insurgency, terrorists, etc., etc. Na hindi trabaho ng DepEd. Yun lang, mga kababayan. No? Ngayon, hindi niya pinansin si Lisa Araneta. Shout out muna. Ayan, sa ating kabats, masipag, no? Si paring Edwin Reyes ng Lacandula High School, Bat 76. Ngayon, mga kababayan, yung ating depensa katiton, kasi ito ni Inday Sara, depensa niya to. Hindi kita papatulan. Unang-una, no, bearing ka, parang ganun ang dating. No? Baliwala ka naman, para patulang kita. Parang Duterte style, hindi ba? Kasi si Duterte, nung presidente, panay hamon ito. No? Panay hamon ito kapag halimbawa may mga isyung pinag-uusapan at sumasalto. Gaya nga po dyan sa issue ng West Philippine Sea, di ba dati dyan sila Albert Del Rosario, kung di ako nagkakamali, tapos si dating Supreme Court Justice, Associate Justice, itong si Carpio, Antonio Carpio, di ba? Nagbibigay sila ng komento tungkol sa nangyayari po sa West Philippine Sea. Hindi ba? Na kung saan binubuli po ang ating mga Coast Guard, ang ating mga mangingisda na nagdadala ng supply sa BRP Sierra Madre. No? Kapag ganun po, nagkukomento kung sila Carpio Del Rosario. Ay ang gagawin po ng tatay nitong si Inday Sara, mumurahin. Di ba? Mumurahin, ahamunin. Ahamunin. Keso barilan, keso magdebate sa usapin ng issue. Pero kapag kinasahan, mga kababayan, tumatakbo, tumiiwas itong matandang Duterte, ang sinasabi, hindi sila magka-level. Sundan po natin ito sinasabi natin, hindi sila magka-level. Ganun ang depensa. Kapag humamon ng matandang Duterte at kinasahan, gaya ilang beses pong hinamon niyan si Trillanes, di ba? Si dating Senator Trillanes. Hinahamon kapag kinakasahan, tumatakbo. Ganun din to si Del Rosario, dating DFA Secretary. Ganun din to si dating Chief Justice sa nakalimutan ko to. Si Antonio Carpio, no? Kapag kinasahan, umaatras. Laging abogado po ni Duterte, yung kanyang loro, itong si Harry Roque. Para makaiwas doon sa hamon, sinasabi po ni Duterte, ni Roque, hindi raw po magka-level itong si Carpio, tsaka itong si Duterte. Dahil si Carpio, ex-chief justice. Si Duterte, presidente. Para hindi magdebate, yun ang sinasabi, hindi magka-level. So, balikan natin itong si Inday Sara. Tungkol naman po rito sa komento po ni Mandy sa Araneta. Hindi niya papatulan, hindi niya napapansinin. Dahil unang-una, no bearing at walang posisyon sa gobyerno. No? Di ba mana sa tatay, hindi tayo nagka-level. First lady ka lang, ako vice president.
Oh, hindi tayo magka-level, hindi kita papansinin. Ang gagawin na lamang daw ni Inday Sara, magsusumbong. Isusumbong niya si Lisa Araneta kay Bongbong. Ha? Isusumbong niya na lang. Para wala na raw pong hindi na sasagot. No? Para wala nang pagdebatihan, magsusumbong na lang siya kay Bongbong. Ayun. Kaya natatawa ako rito sa sa mga depensa nitong si Sara Duterte. Hindi sa totoo naman mga kababayan, no? Si VP Sara, wala tayong pakialam sa kanya, di ba? Nagkakaroon lamang tayo ng pakialam dahil siya Vice President ng Pilipinas. Meron po siya pakialam. Meron siyang pakialam. Hindi bilang Vice President, hindi bilang DepEd Secretary. Pagdating po sa issue ng West Philippine Sea at nakataya teritoryo ng Pilipinas. No? Itsapuera na natin yung pagiging secretary niya ng DepEd, itsapuera na natin ang kanyang pagiging Vice President. Bawat Pilipino, mga kababayan, may karapatan sa ating bansa, sa ating teritoryo. Hindi ba kapag nag-aaral tayo, nagsisimula pa lamang tayo mag-aral, itinuturo kagad ng ating mga teacher yung pagmamahal po sa bansa. Di ba? Kaya nga rin meron tayong panatang makabayan eh. Tsaka meron tayong lupang hinirang, hindi ba? Nandoon na sa loob nun. Nandoon sa na yun, sa panunumpa sa watawat at panunumpa bilang Pilipino. Di ba? Bata pa lang, itinuturo na po yun. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ikaw mismo, Vice President, hindi mo iniibig ang Pilipinas dahil hindi ka nagbibigay ng komento tungkol sa pambubuli ng China sa ating mga Coast Guard. Hindi ba? Binobomba ng tubig, nasasaktan. Lahat ng tao, batang paslit man yan, matanda man yan, nagbibigay sila ng komento. Bakit ginaganito niyo aming mga kababayan, ang aming teritoryo? Kasi kung hindi mo irespeto ang panatang makabayan at panunumpa sa watawat, ang pagkanta sa pambansang awit, hindi ka Pilipino. Hindi ka nagbibigay ng komento. Hindi ka nagbibigay ng sarili mong opinion. Sabi nga, kung halimbawa best friend nyo ang China, ilagay na natin, best friend ng Duterte. Kasi kapag halimbawa itong si Sara, yung nga lamang po may anniversary ng China, di ba? Nagsalita ito eh. Hindi pa salitang Pilipino ginamit, salitang Mandarin yata, salitang Inchik, di ba? Pero kapag halimbawa pagbibigay ng komento para sa proteksyon ng ating teritoryo at ng ating bansa o pagmamalasakit lamang sa ating mga kababayang Pilipino, lawa siya, wala. Dahil sinasabi niya, siya rin na nagsasabi, hindi niya trabaho yun. Isipin niyo, Vice President, hindi trabaho ng Vice President ang magbigay ng komento para ipakita sa ating mga kasundaluhan, para sa ating mga Coast Guard, para sa ating mga mangingisda, ang kanyang suporta. No, yung pagbibigay ng moral support sa mga Pilipinong binubuli, kinakanyo ng tubig, wala siyang paliwanag. Ang tinuturo niya, yung presidente. Yung presidente ng Pilipinas ang tinuturo niya. Ang DFA secretary. Siya bilang vice president, wala siyang komento. Gaya ng turo ng kapatid niya si Pulong. Kita niyo po itong mga utak Duterte kamote, di ba? Sabi ko nga bata pa lang, itinuturo na ang pagmamahal po sa bansa. Tinuturo na po yung ating
pangangalaga at proteksyon sa ating mga teritoryo. Ang daming ang buhay na binuwis, di ba? Huwag na tayong pumunta kay Andres Bonifacio, kay Rizal, kay Masangkay, dun sa tatlong paring Binigte. Huwag na tayong pumunta ron. Masyadong palasak yun, masyadong bayani yun. Di ba? Masyadong bayani na yun. Masyadong national heroes na yun. Puntahan natin yung mga sundalo na nagbubuwis ng buhay para sa ating bansa. Hindi sila presidente. Hindi sila vice president. Hindi sila senador gaya nila Robin Hood Padilla, ni Bato de la Rosa, ni Tolentino, ni Amy Marcos, yung mga nagbibigay proteksyon sa China. Mga kababayan, hindi sila mga politiko. Hindi sila mambabatas, hindi rin sila vice president, hindi rin sila presidente. Bilang sundalo na nanumpa para pangalagaan ng ating bansa, proteksyonan ng ating teritoryo, no? At bilang ring mga pulis, yun ang kanilang sinumpaan, di ba? Sumumpa sila doon sa saligang batas ng Pilipinas, sa constitution natin, di ba? Pangangalagaan at puprotektahan. Yan, nandun yan. Bakit hindi alam ni Duterte yan? Bakit hindi alam ni Sara? Di ba? Di ba nung nag-oath sila, nung manalo sila sa bilang presidente at vice president, di ba nandun yung kamay nila, pinatong nila sa libro? Kahit nga barangay chairman, kapitan sumusumpa yan po proteksyonan nila ang constitution po proteksyonan nila yung bansa nila Ikaw vice president, wala kang pakialam. Wala kang sinasabi, hindi mo mandato, hindi mo matrabaho, ano ginagawa mo riyan? Diba? Ano ka dyan ang ginagawa mo sa vice president? DepEd secretary ka pa naman, di ba? O sige, baka mamaya sabihin mo, wala kang kinalalaman sa nasabing issue. Bilang DepEd secretary, ano ang tinuturo sa mga mag-aaral natin? Hindi ba pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa bansa? Bakit ikaw wala? Ang itinuturo mo, presidente. Ang layo, di ba, mga kababayan? Shout out kay Carlos Chung, nanonood sa atin. Ito po yung napapag-usapan lamang, mga kababayan, na nangyayari po sa ating bansa. No? Bayan, medyo nalalayo po si BP Sara. Dumidepensa siya na sagwil. No? Yung tawag po rito sa sagwil, sabit. No, may masabi lang. Nangyayari, bumabalandra sa kanya. Yung nasabi po mga issue. Ngayon mga kababayan, kahapon, basahin ko po yung balita namin kahapon. Na kung saan, ito po maganda to yung aming yung aming naging talakayan. Yung Manila City Hall Reporters Association. Sa nangyari pong, asan ba yun? Sa nangyari pong mga forum, no? So, teka muna, tingnan ko po, baka lumagpas ako Ayan. Dito muna ako. Ito maganda to. No, bago ko puntahan, yung pulis, bawal nga bang may tato? Pero ito hindi pinag-usapan kahapon. Itong balita po, kahapon. Natutuwa po tayo. Hindi na ako nakapag-question Dahil yung question ko po kay NCRPO Chief, Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. bilang hepe ng National Capital Region Office, hindi na ako nakapagtanong. Kasi yung tanong ko, nasagot niya na. Kasi ang tanong ko no, kung itinanong ko sa kanya, pero nasagot niya na to. Dahil ito yung binalandra niya na kaagad no. Ang sabi ko kasi doon sa akin itatanong kay NCRPO Chief, ano ang mandato nyo? No? Ano ang kautusan nyo? Ano ang utos nyo sa mga pulis na sumisira ng imahe ng kapulisan? No? Marami niyan pero hindi lahat. Andiyan po yung nangungutong.
andyan po yung sumasabit sa illegal na droga bilang protector, di ba? Hindi ako magsisinungaling. Nagkaroon ng investigasyon po sa Senado. Ilang general, ilang mga opisyal ng pulis ang sabit po ron sa palit droga, palit ulo, di ba? Meron po niyan. Tapos mga cotton caps, sangkot sa mga illegal na aktibidades. Sabi niya, no? 500 ang pulis na ang kanyang napasibak nung siya'y manungkulan bilang National Capital Region, no? NCRPO chief. Basahin ko mga kababayan, ha? May kabuuang 500 mga pulis mula sa National Capital Region ang sinibak sa kanilang pwesto simula nang maupo si Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. bilang hepe ng National Capital Region Office. Sinabi ni Nartates sa monthly forum ng Manila City Hall Reporters Association na ginanap sa Harbor View Restaurant, sinabi nito na ang decommissioning ng mga pulis ay patuloy ginagawa ng NCRPO. No? Ayon kay Nartates, ang pagpaparusa sa mga pasaway na pulis ay mula sa demotion o yung pagbaba ng ranggo, no? Dismissal, yung pagsibak, hanggang sa forfeiture ng benefits. Ayon kay Nartates, ang pagpaparusa sa mga pasaway na mga pulis, no? Kanyang ginagawa, no? Sinabi pa ni Nartates, ang tanging 5% lamang ng kabuuang bilang ng kapulisan sa bansa ang gumagawa ng katiwalian. Ibig sabihin ba yan, sa 100%, 5 lamang, no? 5% lamang ang gumagawa po ng katiwalian. At ang mga ito'y nakakatanggap po ng parusa. Samantala, sinabi rin ni Nartates na may 4 na po ang nahuhuli araw-araw sa Metro Manila dahil sa illegal drugs. Nabatid pa rin, no, ang standard value ng drogang nahuhuli araw-araw ay 1.2 million. Kalaki, no, araw-araw. No? 1.2 million. Nahuhuli po ito, ha. Ibinasura rin ng general ni NCRPO Chief Nartates ang idea ng armed confrontation sa mga drug suspect. Maliban na lamang kung ito ay self-preservation sa bahagi ng kapulisan na nagsasagawa ng anti-drug operation. Yan po yung mga naging talakayan po kahapon. Alam niyo po mga kababayan, meron kami mga tanong na hindi namin na itinanong na iniwas na lang po namin. Tungkol po sa mga issue sa Pogo, no, yung mga nangyayari pong sabi nga, hindi na po sa amin magmumula yun dahil meron po mga iba rin mga media entities na nandoon mula sa TV, radio, newspaper, vlogger, nandoon po ng mga nagtanong po kay Chief NCRPO na kanya naman po nasagot ng maayos. Kaya po sumasaludo tayo, no, dito kay Chief Nartates sa kanyang pagbibigay ng maayos na imahe sa ating kapulisan. No? Ano niyo po, no? I-search niyo po yung Manila City Reporters Association page. Makikita niyo po ron. Mahaba po kasing talakayan. Maraming issue ang pinag-usapan. Ang maganda po sa nasabing issue, mga kababayan, yan po'y nasagot ng maayos po ng NCRPO chief. Ngayon, mga kababayan, pag-usapan natin, ang oras po natin 2:52 ng hapon ngayon pong Martes. No? Ihahabol ko lamang po ito, no? Hindi po ito pinag-usapan kahapon. No? Tungkol po sa mga tato ng mga pulis sa katawan. Tanong natin, bawal ba ang tato? No? Bawal ba ang tato sa mga pulis? Ako mga kababayan, kapag kasi ako ang tinanong nyo tungkol po sa mga tato, at bilang alagad ng batas, mga kababayan, simple lang po yung aking pananaw eh. Siyempre po, bilang alagad ng batas, no?
Dapat ikaw yung ehemplo. Ikaw yung isang magandang halimbawa. Hindi ako against sa tato. Ano na po yan eh. Tawag po diyan may tawag na sila riyan eh. Hindi tradisyon, art na raw po yan. No, art na raw pong tawagin yan, 'di ba? Minsan pati nga po sa singit-singit, pati babae, 'di ba, sa singit. Dati tinatago yung mga paduday nila, 'di ba? Ngayon pinababayaan ng tatuan no? Buong katawan pa may tato. Tawag nila diyan arch. Arte, no? Hindi po, no? Balikan natin ang pulis. Dapat ba? Kasi sa mga gusto pong magpulis, no? Ito na po yata yung number 1 na requirements. Dapat daw po walang tato. No? Walang tato ang pulis. Ngayon, kung meron ka man tato na open, meron kasi ako nakita eh. Yung dating bata ni Erap Estrada nung mayor ito, hindi mo sasabihin pulis eh. Kasi buong braso eh. Kitang-kita mo eh, isipin mo naka-uniforme ka ng pulis tapos may tattoo ka. Hindi ba? Anong image projection mo sa mga taong bayan? Pulis ka, may tattoo ka, di ba? Na sinasabi po ngayon, ito yung mandato. O ang mandato, burahin mo yung tattoo. Doon sa makikita sa katawan mo. Halimbawa, naka-sleeveless ka, di ba? Meron uniforme ang pulis eh. Sleeveless eh. O, ngayon, hindi pwede ipakita yan. Kailangan itago. Paano kung naka-t-shirt ka? Type B, kung tawagin po namin yan. Di, paano ka irerespeto? Di ba? Sabihin na natin art yan. May po ang tattoo naka-open yung tattoo ng pulis. Sinasabi po, dapat daw burahin ang nasabing tattoo. O ngayon, kung meron ka man tattoo na nakatago, okay lang yun. Pero kung ang tattoo nasa braso mo, sa buong katawan mo, no? Dapat daw po, burahin. Pero kung yun naman daw po nakatago, hindi makikita, okay lang. Paano kung nasa mula kamay hanggang braso, hanggang siko, may tattoo? Yun ang dapat burahin. Kasi dapat po sa totoo, ang pulis dapat malinis. No? Dati kasi kapag ang mga sigat maton lamang, mga ex-convict lang ang may tattoo, hindi ba? Ngayon bayan ko, pati pulis may tattoo eh. Tawag nila art, hindi ba? Meron pa nga, yung hikaw, hindi ba? Saka nakakita pulis may hikaw. May hikaw sa tenga, may hikaw sa ilong. Hindi ba? Ang pulis, iba po tingin dyan eh. Malinis eh. Maganda image ang pulis, tapos meron kang tattoo. Kaya po yung pinagbabawal. Ayun, yung daw mga tattoo sa kilay, yung papangganda ng buka, kilay, ang alam ko, may tattoo. Tapos yung buko, kung kalbo ka, di patatuan mo. tatong yung pong nilagyan ka ng parang wig. Yun po yun. Kaya siguro po aralin mabuti po ng ating pambansang kapulisan tungkol po rito sa bawal na ba ang tattoo sa pulis. Kung bawal, ano gagawin? Baka wala namang pulis. Di ba? Hindi naman no? Kasi kapag gusto mo talaga at dedicated ka maging pulis, talagang mo yan, gagawin mo yan, sasakripisyo mo yung tattoo mo. Bawal ang tattoo sa pulis. Ngayon, mamimili ka. Ano gusto mo? May tattoo ka? O hindi ka pwedeng magpulis? Marami, no? Yung mga non-uniform, civilian police, siguro yung sikreta, di ba? Basta pulis. Bawal ang tattoo. Yun po yun. Siguro po dapat mamili ang ating mga kinauukulan. Bawal nga ba tattoo? Kung hindi bawal, tuloy lang, di ba? Tuloy lang ang saya, bawal eh. Meron pa tayo isang news, no? Basahin ko rin po ito. Para kanina, dapat i-report ko to kay Mampe. No, basahin ko muna isang balita namin. Baka maiwanan uli ako eh. Balita mula sa lungsod ng Maynila.
Ayan. Kaya ngayon po, no, para sa lungsod ng Maynila, mga batang dapat na may angking academic excellence, na may kasamang moral values, no? O nagtataglay ng academic excellence na may kasamang moral values. Ayon kay Manila Mayor Hani Lacuna, ang dapat taglayin ng mga batang mamamayan ng Maynila sa kanilang paglaki bilang mga leader at partner ng hinaharap ng bansa at ng pamahalaan. Sinusugan ng Lady Mayor ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng panawagan sa mga magulang at guro na itanim sa isipan ng mga bata ang kahalagaan ng moral values. Sinabi ni Lacuna sa Manila Youth Development and Welfare Bureau pati na sa Division of City School na gamitin ang kanilang posisyon para gabayan ang mga bata sa hinaharap sa pamamagitan ng pagtuturo ng kagandang asal. Binanggit ng alkalde ang posibleng impluwensya ng social media na siyang lumilika ng kultura kung saan ang mga bata ay pinaniniwala na hindi na nila kailangan pang sumailalim sa kanilang mga magulang. Ito ang dahilan ayon kay Lacuna kung bakit ang city government sa pamamagitan ng Youth Bureau ay nais mag-focus sa value formation ng mga bata. Yan po yung naging balita po para sa araw po ngayon dito sa programang Wilfred de Gulat sa Kakampi Online. Ito po ang inyong kabalikat, kakosa, ka-shoutout, katropa, Junan Sures nagsasabi po, mag-ingat po kayo sa init. Uminom kayo ng maraming tubig. At sabi nga mga kababayan, kung kinakailangan, manatili lamang kayo sa inyong tahanan. O, di na lang kayo, may magayas. Kaya magmuling kayo. May aircon doon. Kung lalabas kayo ng bahay, magpayong kayo at magsombrero. Sa inyong kaibigan, maraming salamat po sa mga nag-shoutout sa atin, nakakomento. Mabuhay po kayo. God first, Pilipinas. Maraming salamat, RV. Thank you very much, Ma'am Pet Pineda Nicodemos.